She doesn't consider herself incomplete for not having a father because her mom always show her that she has a father and a mother. Upo ka na. Kikisan kita ulit mamaya. Kindat na Emily nang mapatingin siya sa mukha nito. Parang uminit ang mukha niya. That's gross. Kinikilig ba siya? He gazed at her lips, which were murmuring something while talking to that baby. Kanina lang niya naramdaman na masarap na pala itong humalik at hindi na paanga-anga. Sunod naman kasi ang request niyang halikan siya kapalit ng pagpayag niya na magkita ito at ang pamilya. And Govey never responded. He just gave her all the honor to taste his lips as well as his mouth. And he swears to his body that it felt more than just good. Kung wala si Greg sa kotse ay malamang na hindi siya nakapagpigil at baka tuluyan ang napilay si Emily. Will you honor thy word, woman? Umangat ang mga kilay niya kaya humagikik ito at sumulyap sa kanya. Oo naman. Saka bakit mo tatanggihan ang alok na isang matandang babae na ang tingin sa'yo'y kapamilya kung walang kapalit na kamanyakan? Mas mahalaga ba ang sincere na offer kaysa sa kahiligan mo, boss light? Bumungis-gis ito ng tawa kaya nanigas ang panga niya. Inuumpisahan na naman siya kasi masaya. Kanina kung sigawan siya at pagsalitaan ay parang abot sa ikapitong impyerno ang galit. Ngayon parang wala lang. Tumingin siya sa paligid at busy ang dalawang matanda sa pagtingin sa menu sa hindi kalayuan at ang isa naman ay ayaw tantanan sa Greg na bukol-bukol na ang pawis kahit may aircon sa loob ng cafe. Calvin decided to fill one of the empty chairs at the family table. Tumingin siya ulit kay Emily na sumasayaw habang karga ang baby at walang sawa sa paghalik sa labi noon. Kanina galit na galit siya matapos niyang makausap si Carla na bakla. Napaluha pa siya dahil hindi niya matanggap na ang babaeng iniahon ng ama niya sa hirap ay ang tao na pumatay doon. Dahil saan? Dahil sa mana at dahil sa kanya. Halos hindi mag-sink in iyon sa utak niya at pinipilit niyang huwag paniwalaan pero ang lahat ng mga nangyayari sa buhay nila ay alam ng bakla kaya paano siya na hindi naniniwala. And it's not really Mama Elle. It was Madonna who helped that evil creature plotted the crime, the silent murder which ended his only parent's life. Akala yata ni Erica ay magkakagusto siya doon sa oras na mamatay ang daddy niya. Kaya pala nagpupursige dahil sa kimpa sa mana. Hindi nakuha ang buong kayamanan kaya nagpaplano na naman daw na magpabuntis sa kanya at pikutin siya para magpakasal sila at mahati ang kayamanan nila. Hindi niya akalain na may ganoong kaambisyosang tao. Sumasakit ang ulo ni Gavin sa pag-iisip ng bagay na iyon hanggang sa maupo si Emily sa tabi niya. Mabuti na lang at kahit paano ay may babae siyang nakikita na parang nagpapagaan ng pakiramdam niya kahit na mukha pa lang ang makita niya. Huwag lang idagdag ang mga buwisit na taong katulad ni Professor Pogi at lalong sumasakit ang ulo niya. Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Sinilip nito ang mukha niya at as usual, blanco ang aura niya. Masakit? That moment, puso ang masakit sa kanya dahil sa pagsabog ng katotohanan sa mukha niya. He looked at the baby and if the speculation is true, baka ilang buwan lang din at may hawak na si Emily na sariling anak. How can she even accept it while she's in love with somebody else? Kung siya naman ay hindi pa handang magkaanak, baka mas lalo na ito, nabunga lang din ng panggagahasan niya ang magiging anak nila. Parang lalong kumirot ang ulo niya. He felt so down at the very moment. Parang wala siyang gana na kumilos o kung ano pa man na gawin. Katulad nung araw na ilibing ang daddy niya. Pakaramdam niya wala na naman siyang karamay at mag-isa na humaharap sa problema. Uy! Untag pa nito sa kanya kaya umiling siya. I'm fine. I don't need a confidant. Putol na kaagad niya dahil kahit ano naman ang gawin nito, hindi naman siya magsasalita at maglalabas ng sama ng loob. Ikaw? She shrugs. Minsan mabuti rin na masabi ko anong nararamdaman mo. Baka mamaya atakihin ka sa puso. Ibintang mo na naman sa akin na tinusok kita ng potassium chloride. Gavin glared at Emily. Ikaw ang tutusukin ko, gusto mo? Inis na tanong niya at kung bakit naman tumawa ito kaya parang lahat pa napatingin. Kapag marinig ka nanay, lagot ka. Banta na ito sa kanya pero umiling lang siya. Basta, kung kailangan mo ng mapagkukwentuhan, kahit may amor na pwede rin naman ako. Makabawi man lang ako sa ginawa mong ito para sa akin. He never expected for her eyes to get moist. Sinasalubong ni Emily ang titig niya sa maluha-luhang mga mata.
Hindi ko pwedeng i-express sa salita yung kasiyahan ko na kasama ko ang pamilya ko. Mukhang pera man ako sa paningin mo pero sila ang pinakamahalaga para sa akin at hindi ko sila ipagpapalit sa kahit na bilyones pa. She begins to cry and he just look away. So, ibig sabihin dapat talaga na hindi nito malaman na nasa maayos ng bahay ang pamilya. Mabuti na rin na ibinebenta pa rin ito ang sarili sa kanya sa pag-aakala na naghihirap pa rin ang mga tiyahin at nanay para doon lang ito sa kanya. Mabuti na lang at napagbilinan niya ang ilang tauhan na sabihan ng mga babae na huwag magkukwento kay Emily ng tungkol sa pagpapatiran niya sa townhouse dahil oras na makalabas ay palalayasin ng kapatid niya. Wala naman siyang kapatid. Great. Now he's living in all lies just to keep a woman and just to have someone to touch anytime. You have a happy family. Nasabi na lang niya sa kabila ng inggit na wala siya noon at yun ang kaisa-isayatang bagay na hindi mabibili ng kwarta, kahit na magkano pa. Marami siyang pera pero sa simpleng buhay ni Emily ay parang namulat ang mga mata niya sa katotohanan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay pera ang nagpapasaya sa tao. What's his worth of being a billionaire if he can't even have the only thing that he's been dying to have ever since? Family. Oo. At sobrang saya ko kahit na pinilit mo akong pauwiin. Sulit naman yun at may bibigay ko na kay nanay ang pera na ipapadala ko pa dapat kanina sa remittance center. Emily smiled at him when he glanced at her. Thank you, Boss Light. She drew closer to him and gave him a soft peck at the corner of his lips and smiled right after. Parang naniga siya at hindi nakapagsalita. Sa dinami-rami ng halik na ginawa nilang dalawa, bakit ang simpleng halik ang parang nagpatahan sa pag-ikot ng mundo niya? Shit. That had hit his heart and not his body. Nakauwi na at lahat ay parang idinuduyan pa rin sa Emily sa alapaap. Para siyang baliw na sumasayaw mag-isa na parang karga pa rin niya ang nakababatang kapatid. Umiikot siya habang yakap ang unan at kumakanta pang mag-isa. Pero laking gulat niya na bigla na naman bumukas ang pinto ang kahoy at umambalos sa pader. Sus Maria Josep! Napatingin siya kay Gavi na nangangalit ang mga mata na kulang na lang ay mamula at literal na tubuan ng apoy. Sumulyap lang ito sa kanya pero parang lumagpas din ang tingin at saka walang imik na naglakad papunta sa tabi ng mesa at kinuha ang baril sa drawer. Napalunok si Emily. Boss Light. Mahinang tawag niya sa binata pero hindi siya nito pinansin. Stay right here and don't be such a brat. Duro nito sa kanya pero lalo siyang kinabahan kahit nasa tono ng pananalita nito. Kanina nang umuwi sila galing sa cafe ay wala itong imik at parang may malalim na iniisip. Ngayon ay unang buka ng bibig. Makalipas ang ilang oras ay parang galit pa sa kanya. Hindi naman niya ito inaano. Boss, hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil sumigaw ito nang humarap sa kanya. Dark! How many times do I have to tell you that it's dark? Not even you can change it. Halos maluhalo ang mga mata nito pero sumama ang loob niya sa sinabi ni Gavin. She bows her head and averts her gaze. His mad voice is echoing inside her head, and her sensitivity has waken up. Parang maiiyak siya sa salitang kahit na siya ay hindi mababago ang katotohanan na madilim ang pagkatao nito. Saglit siyang naparalisa at nang pabagsak na sumara ang pinto ay parang tumalon ang kaluluwa niya sa gulat. Ganoon lang talaga siya, Emily, magsalita. Hindi ka pa ba nasasanay? Umiwi siya at parang gustong umiyak. Hindi pa kasi wala sa akin nagsasalita ng mga katulad ng sinasabi niya. Sinusubukan ninyang gawin ang lahat para mapalapit na dito at tulungan na ito na magbago. Kaya lang dinaig ni Gavin ng isang oso na mailap hulihin at mabangis pa. His mood changes from time to time and Emily thinks that he has something deep inside his heart which he cannot express. The one which makes him thought that he's evil and dark, while the truth is, she still sees the bright side of him through his eyes gradually. Na-appreciate niya ang mga bagay na ginagawa nito at tamang ina niya na hindi niya dapat nahusgahan ng tao sa kung ano lang ang nakikita niya. She won't let him win. Patakbo siyang sumunod kahit na nakadisplay ang kaluluwa niya sa suot na damit pantulog. Boss Light! Tawag niya ulit nang masulyapan ang ulo nito na papawala na sa tuktok ng hagdan. My God, Emily! Huwag mo na siyang sundan. He's mad. Baka ikaw mapagbalingan niya. Bigil din sa kanya ni Amor na nalingunan niya sa may indoor balcony. Ano nangyari?
Takang tanong niya sa babae na parang kabadong-kabado ang mukha. "I got the people who murdered Ninong." Ano yun kaya para siyang binomba sa akin at tatayuan. Nahuli ang pumatay? Ibig sabihin malaya na siya? Ibig sabihin tapos na ang investigasyon at makakauwi na siya? Pero hindi. Marahas siyang umiling kaya parang nahilo pa siya. Napakapit pa si Emily sa sandalan ng upuan at natutup ang noo. Hindi siya aalis sa poder ni Gavin hanggat walang katuparan ng pangako niya kay Senyor Abelardo na kahit paano ay mabawasan man lang ang ipinapakitang kasamaan at kayabangan ni Dark. Pumait ulit siya at saka halos mapatakbo pababa sa hagdan kahit na ang gaan ng ulo niya at halos hindi pantay ang paglakad. "Emily, dito ka lang!" Nagpapanik na tawag sa kanya ni Amor pero hindi niya pinansin ang babae. "I need to stop him!" Sagot na lang niya at sa ibaba ng kabahayan ay ang yaya Lerma niya ang nakasalubong niyang tumatakbo din papalabas ng pintuan habang nanginginig na umiiyak. "Diyos ko, Emily! Baka patayin niya si Erica!" Lumuluhang sabi nito sa kanya na sabay silang lumabas ng kabahayan. Si Erica? Lalo na lang siyang nagimbal sa narinig at natakpan ng bibig. Si Erica ang pumatay sa ama ni Gavin? Napaantanda siya ng krus at bumalik sa alaala niya kung paano nag-agaw buhay si Senyor Abelardo sa mga kamay niya. Nakakaawa na kahit matanda na ay ayaw pa noong iwanan ng anak. Kaya lang nawala sa mundo dahil sa masamang ugali ng ibang tao. Oo, walang hiyang babae pero ayokong mapahamak si Gavin. Ayoko na siyang madungisan ng kamay dahil sa isang kriminal. Napapahagulhol na nang iyak si Lerma kaya halos takbuhin na ni Emily ang direksyon kung saan niya natanaw si Dark. Ayun niya, bilis! Binilisan niya ang pagtakbo dahil mukhang isasara ng mga tauhan ni Gavin ang isang bodega sa likod bahay, malapit sa garahe. Bilisan mo, Emily, anak! Hindi ko na kayang tumakbo! Utos ng matanda sa kanya kaya humahangos na ipinagtulakan niya ang pinto gamit ang katawan. Nag-aala Charlie's Angel na siya dahil sa pasaway na si Gavin. Kaya pala kung sigawan siya kanina ay parang siya ang kriminal. Hindi na nga nag-sorry sa maling bintang, ang sungit palalo. Sus ko, Boss Light, mapipiti kita sa prostate mo. Alis! Sinapak niya si Badong kaya hindi iyon nakakilos. Aray, walang... bawal! Ano yun na parang tinitimbang ang sarili. Walang bawal-bawal! Dumiretso siya ng takbo pero wala naman tao hanggang sa makarinig siya ng sigaw na isang babae. Don't! Hagulhol na iyak noon na parang manganganaking baka. Emily looked around and saw wide, cemented staircase underground. Doon siya mabilis na tumakbo at saka bumaba. Kaya lang, lalo siyang nagimbal dahil sa itsura ng dalawang babae na nakatali at parang winasak na ang mga buong pagkatao. Nakatayo sa harap ng mga iyon si Gavin na walang pangingiming sinampal sa Erica na halos ikawala noon ng ulirat. Emily covered her mouth as she gasped. Lumingon si Gavin at mas lalong nagalit ang mukha nang makita siya. Matigas ang ulo mo! Galit na singhal nito sa kanya pero napapitlag siya. She tried to look at his eyes, which were bloodshot red. May lungkot doon at matinding galit. You wanted to witness how evil I could get? You wanted, Emily? Galit pa rin na tanong nito at walang kakurap-kurap na sinampal ng puluhan ng baril ang mukha ni Mama Elle. Napapikit siya, lalo na lumupaypay ang ulo ng babae. Samantalang si Erica ay walang tigil sa pag-iyak na pasapasaan na ang mukha. Wala na ang ganda at ang ipinagmamalaking kasosyalan. Sumandal siya sa pader at doon siya parang kumuha ng lakas ng loob na magsalita. Nakita rin niya ang bakla na naghatid sa kanya sa tabing bahay ni Mama Elle at nagbigay ng bag. Hindi iyon nakatali at nanonood lang. Bakit hindi iyon kasali? Bumalik kay Gavin ang mga mata niya nang makarinig siya ng kasa ng baril. Diyos ko! Lumuluhang natutop niya ang bibig at paisa-isang tiningnan ng mga tauhan nito na parang naghihintay lang na pumutok ang baril sa mga baon ng ulo ng dalawang nakataling babae. Pigilan niyo! Nanginginig na utos niya pero walang pakialam ang mga iyon kaya nang itututok na ni Gavin ang baril kay Mama Elle ay mabilis siyang kumilos at niyakap si Gavin. Stay away from me! Mariin na utos nito pero umiling siya at saka inilapat ang muka sa dibdib nito. She's trembling but she can't let that monster inside him totally pull him to the darkest side of his personality. She'll do whatever it takes just to stop it from happening. Emily knows that
Gavin's money can buy justice, can buy freedom, but can't escape the fires of hell, and it's all that matters. Hindi siya matuwid at perpektong tao o babae pero may takot siya sa Diyos at marunong siyang humingi ng tawad para sa mga kasalanang nagagawa. At higit sa lahat ay hindi siya nananakit ng kapwa at pumapatay. Nagpakailing-iling siya at mas lalong niyakap ito ng mahigpit sa kabila ng takot. You're a licensed lawyer, and you could easily have justice for your father. Bakit hindi ka tumayo sa korte sa kauna-unahang pagkakataon at ipanalo mo ang kaso ng daddy mo? Hindi yung papatay ka. May pinagkaiba ka ba sa kanila kapag ganoon? Wala, diba? Her tears rolled down on her cheek. Gavin, anak! Parang nananervyos na naman na tawag ni Yaya Lerma sa may likuran nila. Humahangos pa ang matanda sa pakiramdam ni Emily. Naalala mo yung sinabi ko sa iyo kaninang umaga tungkol sa sugpo? Paano na kapag napatay mo ang mga iyan? Paano yun? Napapaiyak na tanong ni Lerma pero hindi niya iyon makuha. I have a lot of money and those will be all his. Sagot naman ni Gavin na parang nakuha ang sinasabi ng matanda tungkol sa sugpo. Anong sugpo? Hindi perang kailangan niya, ikaw! Makakabili ba ng ama ang pera? Galit na sigaw ni Lerma kaya natilihan si Gavin. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na tumingala at nakita niyang siya na pala ang tinitingnan nito. Sinamantala niya ang nakikitang pagkalito at mukha nito na kahit paano ay parang malamlam na ang mga mata. Umiling siya. Huwag mo silang barilin. Get justice legally and not like this. You're not God to take away their lives. Let him. Hindi ko alam kung naniniwala ako sa Diyos pero siya lang ang may karapatan ng kunin ang buhay ng tao. Perhaps it's Senyor Abelardo's final moment and calling. Nagkataon lang na masaklap ang naging pagbawi sa buhay ng daddy mo pero diba? Ang magandang naidulot naman noon ay nalaman mo kung sino mga taong dapat mong iwasan at tuluyang layuan. Diba? She sobs. Diba kung buhay ang daddy mo, hindi naman siya matutuwa na patayin mo ang mga yan. You may look at yourself dark. Speak like the darkness and your lips may utter darkness but your eyes can't hide the light, which hides beneath your personality. Hindi lahat ng mabait palaging talo. Kapag namatay ka, ikaw ang panalo dahil lahat ng ginawa mo puro kabaitan lang. You will be judged according to your deeds and count that many good things that you did. Please listen. Hindi niya malaman kung ano pa ang sasabihin. Baka kung kailangan niya itong basahan ng Biblia sa buong magdamag ay gagawin niya para lang huwag nitong tuluyang ilibing ang dalawa. I must be mad because she prayed me up. But not really at all. Because somehow, that brought me into a situation wherein I could feed my family and get medications for my nanay's illness. Ikaw, wala bang naidulot sa'yo na maganda nangyari? Kung wala, patayin mo na sila pero kung meron, ipaglaban mong hustisya na gusto mo sa tamang paraan. Kasi kaya mo naman. Walang kurap na nakatitig sa kanya si Gavin at kinakabahan siya dahil nakataas pa rin ang braso nito at baka tuluyang kalabitin na ang gatilyo. Naghihintay siya hanggang sa gumalaw ang kamay nito at pinahid ang luha niya. Mas lalo siyang napahikbi na inilapat ulit ang mukha sa dibdib nito. Hindi niya alam kung bakit ganoon siya kadeterminado na hilahin ito na gumawa ng tama. Siguro dahil sa pangako niya sa ama nitong namatay o dahil gusto niya na rin na huwag itong tuluyang maging dark. Jesus, Ginoo, umamatay ako sa nervyos. Mahinang usal ni Yaya Lerma kaya napahagikik na umiiyak si Emily. Make sure that they'll never escape. Bihisan niyo ang dalawang yan at bitbitin sa presinto. Tell the police officers that they attempted to escape. That's why people had beaten them up. Kunin niyo ang reward money na 1 milyon sa police station na pinuntahan namin ni Greg kanina at paghatian niyo na. Ilagay niyo si Carlos sa protection custody ng PNP. But still, secure his family. Tell them I'll come tomorrow. Utos na ni Gavin kaya tuluyan na siyang nakahinga ng maluwag. Lalo na nang maramdaman na niya ang braso nito na nakasuporta sa likod niya. Boss, si Miss Emily. Yung mga ebidensya. Yung syringe na may fingerprint niya. Paano? Tanong ni Greg. Ihaharap pa natin siya sa korte? No. Mabilis na sagot ni Gavin. Burahin ang fingerprint at pahawakan sa babaeng yan. Total sa kanya naman talagang syringe na yun. Areglado, bossing. Tiningnan ni Emily ang bakla at ngumitiin sa kanya saka bumulong ng sorry. Tumango naman siya at ngumiti rin.
Bumitaw sa kanya si Gavin at nagmamadaling naglakad papalabas kaya hahabol-habol naman siya at noon lang niya napansin na wala pala siyang tsinelas. Sinilip niya ang mga talampakan at ganoon na lang ang paghagikik niya nang makita na ang itim-itim na ng mga iyon. What's on your foot? You walk barefoot? Kunot ang noo ni Gavin nang lingunin siya nang makaakyat sila mula sa underground. She lifted her leg and let him see her foot. Hindi naman sa paa niya napunta ang mga mata nito kung hindi sa panty niyang pula na kapartner din ng damit na pantulog niya. Di yan, paako ang tingnan mo. Pasinghot-singhot na hagik-hik niya. Jesus. Humagik-hik ulit siya at saka mabilis na lumapit kay Gavin at walang pag-aalinlangan na niyakap ang braso ng binata. Naramdaman niya na may nakatingin kaya lumingon siya at ang yaya Lerma ang nakita ni Emily habang nakangiti iyon. Ika yaya, tapos ng drama. Paypay niya sa matanda na parang ninenervyos pa rin sa pagkaputla. Lumapit iyon at humawak din naman sa braso niya. Nanginginig pa rin ang mga kamay ng babae at parang naiiyak pa rin. Where my slipper? Utos ni Gavin sa kanya kaya napanganga siya. Go back to your room and sleep. Teka, saan ka pupunta? Baka patayin mo sila kapag wala na ako. Sasama ako. Mas lalo niyang niyakap ang braso nito at wala siyang pakialam kung mukha siyang mangingitloging kuhol na hindi bumibitaw sa dahon. I won't, okay? I'll make sure that they can no longer escape. Saan ka? Parang batang tanong niya. Sasama ko sa presinto. Tapos, baka hindi sa presinto ang tuloy. Sa presinto nga, ang kulit mo. Inis na sagot nito na parang galit na naman. I'll present my license and stand as my father's lawyer. First and last. Anito. Nagyakapan sila ni Yaya Lerma at sumunod siyang naglambitin ay sa leeg ni Gavin habang tumatalon-talon pa rin. Talaga na? Attorney Light ka na? She proudly asked and when he nodded, she embraced him so tight. As usually wala itong kilos pero sanay na yata siya na ganoon talaga ito na parang tuod. Go for the win, Attorney Light! Pinanggigigilan pa niya mga panga ni Gavin at nahalikan sa sobrang katuwaan. Halika na iha, hayaan mo na siya at marunong naman yan tumupad sa usapan. Magpahinga ka na at gabi na. Inakay na siya ng yaya nila kaya bumitaw na siya kay Gavin. Di na ako magtsitsinelas. May carpet naman na. Aniya habang papalayo at nanlingunin niya sa Gavin ay nakatingin pa rin ito sa kanya. Yaya, hindi niya po kaya patayin na talaga? Parang nag-aalala pa rin siya kasi baka dinaya lang siya ni Gavin. Hindi, may isang bagay na pumipigil na sa kanya ngayon at magaling ang ginawa mo. Opo, Yaya, talagang natakot po ako tapos nahilo ako. Nahilo ka? Tumingala ang babae sa kanya kaya tumango siya. Nagugutom nga po ako, Yaya. May pagkain po ba sa kusina? Ngumisi siya ng maganda. Aba, marami. Halika na at saka uminom ka ng gatas bago matulog. Kape na lang, Yaya. Nasusuka ako sa gatas. Aba, hindi pwede na kape. Tsokolate. Tumingala ito ulit kaya ngumisi siya at sunod-sunod na tumango. Opo. Para naglalaway na naman siya. Sige. Nakangiti rin na sagot ng matanda pero nasa may pintuan na sila ay nawala ang ngiti nito. Emily, anak. Ngayon na nahuli na si Erica at nalaman na hindi ikaw may kasalanan. Aalis ka na ba, Iha? Iiwan mo na ba si Gavin? Iiwan si Gavin? Kumurap-kurap siya at parang napaisip din. Hindi pa naman sinasabi ni Gavin na umalis siya. Kaya lang hihintayin pa ba niya? Kinokontrata pa nga siya na babayaran ng 500,000 para sa 1 taon tapos ang sabi sa cafe ay 500,000 sa loob ng 6 na buwan na lang para pumayag siya. Kaya lang, ngayon na parang kahit paano ay napatunayan na rin naman niyang mabuti pa rin na tao si Gavin. Pwede na yata niyang iwan ng lalaki. May nagawa na rin naman na siya sa pangako niya sa namatay na matanda. Gusto na rin kasi niyang makasama na ang pamilya niya at hindi na naman pera na ang hanap niya talaga. Kaya pa naman niya magtrabaho kahit paano at isabay ang pag-aaral para hindi maubos ang perang naipon niya. Siguro nga magpapaalam na siya at tatanggihan na niya ang pera na alok ni Gavin. Sa pag-uwi noon galing sa presinto, magpapaalam na siya. Gavin grabs his tie as he walks inside the hospital. Mabuti na lang at tapos na siya sa pagkausap sa mga pulis at pag-file ng kaso laban kay Erica at kay Madonna nang tawagan siya ng yaya Lerma niya at sinabing isinugod si Emily sa ospital matapos na mahimatay.
It's not his nature to panic, but because his sanity is freaking out like hell. Sabi ng yaya niya ay palakad-lakad daw si Emily sa salas at pasilip-silip sa pintuan kung dumating na siya. Parang natuliro na naman siya sa kalagitnaan ng pakikipag-usap sa kaisipan na hinahanap siya nito. Dumating ang Chinese kaya lang wala naman daw siya sa bahay, kaya umalis na lang. Hindi tuloy siya napausukan, kaya yata nababaliw na naman siya kay Emily. Ano nangyari? Lukot ang buka na tanong niya kay Lerma na hindi mapalagay sa labas ng emergency room. Nahimatay nga. Bulagta na lang sabi ni Amor at mabuti daw sa sofa natumba. Ang kulit kasi. Iniintay ka at may importante daw na sasabihin. Ninenervyos na kwento ng babae. Nangunot ang noo ni Gavin at namewang habang nakatingin sa salaming bintana ng pintuan ng ER. Importanteng sasabihin? What is it all about? Ewan ko nga. Nagpalakad-lakad si Lerma. Hindi kaya dala ng pagbubuntis? Hindi naman ako nahimatay noong nabuntis ako. Tinanong ako ni Amor kung ano iniisip kong dahilan o kung may sakit daw ba si Emily. Sabi ko ay wala naman at masigla nga. Kaya lang ka ako ay pinaghihinalaan kong buntis. Ayun, sumama si Amor sa loob at tutulong daw siya sa pag-assist si doktor. He nods. If Emily is pregnant, then so be it. He can't murder his own child just because of the reason that he isn't ready yet to be a father. Kalahati ng pagkatao niya ang na-excite at aaminin niya na iyon ang pinakaunang dahilan kaya nakontrol niya ang sarili na huwag tuluyang patayin sina Madonna at si Erica. Pangalawa ay parang may magic ang lahat ng salita ni Emily sa kanya at ang pinakatumatak sa isip niya ay nang sabihin noon na kahit ang bibig niya ay magsalita ng puro sa kasamaan, nakikita daw nun sa mga mata niya ang kabutihan. Parang mommy niya ang nagsasalita sa katauhan ng dalaga at hindi niya halos maisip na totoong naniniwala si Emily na mabuti pa rin talaga siyang tao. Totoong kaya niyang ipanalo ang kaso. Ang kauna-unahan at kahuli-hulihang kaso na titindigan niya bilang si Gavin Esconde. Para sa daddy niya na minsan niyang kinasuklaman sa pag-aakala niyang pinatay noon ng ina niya nang tanggalin ang life support. He's still so sorry for his dad at hindi niya alam kung paano siya babawi sa lahat ng pang-iisnab niya sa sarili niyang ama. Napakaramdam niya ay totoong naging napakasama niyang anak. How can he even pay his father back? He's keeping a woman and if he were even lucky enough, he's about to keep a baby after 9 months. Napatuwid si Gavin ang tindig ng lumabas si Amor sa ER. Si Lerma naman ay napatahan sa paglakad at mabilis na lumapit. Inalis ng babaeng doktora ang mask na suot at ngumisi sa kanya. I am not an OB pero unahan ko rin siya sa pagbalita. Oh my God, Dark, you never thought that one day you'd become a dad. Napahagikik at napailing na sambit ni Amor. Dad? Nalaglag ng tuluyan ang mga panga niya at napanganga. Katawa-tawa ang itsura niya. Alam niya, kaya lang ay ganoon talaga naging reaksyon niya. He was expecting the news but now that it had bombarded straight right onto his face, nakakapanganga pala talaga. Nagkatinginan sila ng yaya niya at napatalon iyon sa tuwa. Dinaig noon na iyon pa ang ama kaysa sa kanya. It's not that he isn't happy. He was just so dazed. Hindi niya malaman kung ano mararamdaman at bigla siyang nag-alala kung matatanggap ba ni Emily ang bata. Lalo pa at swak na mismo noong araw, nag-asain niya iyon na hindi gumamit ng proteksyon ay siya namang nabulsayan niya kaagad. Jesus. Napalunok siya at pakiramdam niya ay namutla siya sa kauna-unahang pagkakataon. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Aren't you the father? Nagpalipat-lipat ang mga mata ni Amor sa kanila ni Lerma kaya kaagad siyang napasagot. I am. Of course I am. Bigla ang sagot niya na parang hindi man niya interes ay dumagdag, yata ang kayabangan niya. Then what's with that pale face? Mataray na tanong ni Amor pero hindi siya nakasagot. Walang alam ang babae bukod sa binili niya sa Emily at siya nakauna, pumangalawa, pumangatlo at siya na rin ang mga sumunod-sunod na gumagamit sa dalaga. Hindi niya naman naikwento na halos rape ang unang beses na nangyari sa kanila ni Emily. I was just shocked. Simpleng sagot na lang niya kaya nagkibit-balikat na lang sa Amor. Oh my God, Dark. You have to be more patient. Mawalang stress sa buntis at kung anong hingin niya, dapat na ibigay mo. Payo na nito na ipinagsalikop ang mga braso sa dibdib. The hell? I won't do that. Bumalikwas ang labi niya at nagsalubungan ng mga kilay. That's foolishness.
Lalaki naman ang bata kahit na hindi ibigay ang mga bagay na hindi hinihingi. Araw-araw na lang niyang tatapalan ng kwarta sa Emily para walang maging problema. You could say that. Bugnutin na magiging anak mo. Mataray na irap sa kanya ni Amor at inerolyo pa ang mga mata. Bugnutin kasama na sa akin. Ganda naman niya kaya natawa si Lerma na parang tanga na nakasilip sa bintana ng ER kahit wala namang nakikita. At least, inamin mo. I don't know how you ended up with Emily. She's a jolly person while you're... Sinuri siya ni Amor na nakakainsultong tingin na para bang sukang-suka ito sa kanya. You're so Mr. Grumpy. I just wish na hindi sa'yo man ang anak mo at hindi ako magnininang. Talaga. You have to take care of her. Aalis na ako sa isang araw at mabuti sana kung matagal ang bakasyon ko. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Kaya lang naisip ko rin na hindi naman ako ang ama kaya obligasyon mo iyon. Tumalikod ito at saka pumasok ulit sa ER. Napaisip si Gavin, kung maging bugnutin ng anak niya ay baka maranasan niya rin ang naranasan ng daddy niya sa kanya. Parang hindi niya matatanggap na hindi siya papansinin ng anak niya. Now, he finds it so hurtful, while he never minded taking his father for granted. And he can even remember his father's words when he keeps on turning down all his old man's invitations for the two of them to have a nice vacation. He always tells his dad that he is busy, while the truth is he's only evading some memorable times with his father. One day, when you become a dad, you'll figure out how it feels to be rejected by your own son. You won't understand how I feel because you aren't still a father. And when you become, I wish that your children won't do to you what you've been doing to my son. Oh, Dad. Parang naluluha siya, narinig niya ang malagong at mapagkumbabang boses ng ama niya. Kaya napaupo siya sa stainless na mahabang upuan sa buong ulo. Is that what they call karma? Hindi mo ba tanggap ang katotohanan na ama ka na? Tanong ng yaya niya pero umiling siya. Tanggap niya syempre. How would he even become a good father while he never became a good son? I just remember that. He admitted. All his father's words are coming back to him at that very moment. Ang laking epekto sa kanya ng pagkakaroon ng isang anak na parang sasampitik lang ay nagbago ang paniniwala niya sa buhay. Maybe then, it's true that babies are real angels. Hindi siya handa na maging ama pero nakakatawa na nag-iisip siya kung paano magiging mabuting ama. Na kahit pilit niyang itanim sa utak niya na hindi pa panahon na dapat maging padre de pamilya siya, ay agarang parang iniisip na niya ang kabutihan ng magiging hinaharap ng bata. He's been protecting himself since that moment he opened his eyes after that bullying incident. He is determined to protect his child even more. Bakit parang aburido ka? Hinagod ni Lerma ang ulo niya pero umiling siya. Alam mo Gavin, ipinaalala ko lang sa'yo na hindi nadadaan sa baril o tapang ang pagiging isang mabuting ama. At mas lalong hindi mo mabibili yun ng pera o lahat ng pag-aari na meron ka. Oras at pagmamahal ang kailangan ng anak mo. Bagay na ipinagkait mo sa sarili mong ama. Sana huwag mo ipagdadamot sa magiging anak mo kung ayaw mo na mamatay ka. Katulad ng daddy mo na sabi ni Emily, umiiyak at ibinubulong ang pangalan mo. Umiyak ang babae kaya hindi rin niya nakontrol ang pagpatak ng luha. It's too late to say how deeply sorry he is and he doesn't know what to do. And he thinks that he can't raise the child all alone. Hindi niya kaya dahil hindi niya alam kung paano. Baka sa unang bagay na mahawakan ng anak niya, babae man o lalaki, baka barilang ibigay niya o kaya kwarta. Wala siyang alam kaya kailangan niya sa Emily. He has to keep her, no matter what happens for the sake of their child, and for the sake of my glamoring body. Holy Christ, he's just so lewd.